Kamusta mga tol? Andito pa rin tayo sa Bristol, Cabanatuan. So ngayon ay nasa harapan naman natin itong ipinagmamalaking adventure maxi scoot ng Bristol, ang Bristol ADX 180. So available nga ito mga tol dito sa Bristol, Cabanatuan City. Sa tapat lang to ng ELJ Hospital dito sa Sikio Business Center. So sa mga interesado, pwede kayo mag-PM sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko. Okay mga tol, bali meron itong dalawang variant. So ito nga yung 180cc, then ito naman yung dating variant niya na available din dito sa Bristol, Cabanatuan. So ito mga tol ang ADX 160. So pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito is 198,800 at nakapromo siya sa halagang 178,800. Kung installment ang balak nyo, ang down payment para dito ay 9,820 plus LTO pa yan mga tol. At ang magiging monthly mo for 36 months para dito ay 9,365 pesos. So yan mga tol, ang ADX 180, unahin natin sa makina So gumagamit niya ito ng 180cc liquid cooled, single overhead cam 4-valve fuel injected engine na kaya mag-produce ng 17.7 horsepower at 8,250 RPM at hatak na 15.7 Nm of torque at 6,500 RPM. At usapang fuel efficiency, kaya nitong maabot ang 38 km per liter. And lagi natin sinasabi, depende yan sa rider or sa road condition. Pero kung mas madalas mo itong pang daily or city drive, I think kaya pa nitong maabot ang 40 kilometers per liter. Lalo na kung hindi ka naman laging walwal mode, kumbaga chill ride lang. Engine features mga tol, equip ito ng auto stop start o yung idling stop system And para sa mas smooth na pag-start ng makina, so naka silent start na rin ito. And pagdating sa looks mga tol, very rugged at lalong umangas dahil naka golden upside down forks. At syempre bumagay din sa tindigan yung golden spoke rims niya. So pagdating naman dito sa mismong front end niya mga tol, very sporty at the same time andun din yung pagka-aggressive niya. So meron siyang adjustable wind visor dito, depende sa preference mo. Then pagdating dito sa mismong headlight, sabi ko nga kanina, very sporty at may pagka-aggressive din. So meron siyang split design na headlamp na talagang napakaganda. So pareho pa rin naman sila ng front end ng ADX 160. And pagdating naman sa mismong headlight, so meron siyang split design na headlamp na talagang napakaganda. At ang ginamit nga dito mga tol, LED projector light at naka-integrated na rin yung signal light niya dito, kaya wala kang makikita na nakalapit na turning signals o signal lights. So syempre LED na rin ang ginamit sa signal lights niya. Tapos para mas maangas, meron pa siyang DRL lights dyan na syempre LED rin. And sa middle part niya mga tol, meron na siyang naka-install na camera dito. So ito mismo yung pinaka magiging dashcam mo na doon mo makikita sa TFT display. So syempre malaking bagay yan yung feature na to, lalo na kung magbabiyahe ka, pwede mo i-record yung ride mo. Okay, dito naman sa side profile, very masculine ang design ng fairings. May mga edges and glossy nga pala mga tol ang finish ng paint niya. Then may mga decals na lines and dito meron siyang emblem ng Bristol na naka-emboss, very premium. Tapos may honeycomb design pa yung fairings niya. And pagdating sa part na to, very detailed ng fairings niya. Ayan, may mga silver parts pa dyan. And pagdating sa bandang likod, dito meron siyang malaking decals na nakalagay yung pinaka-branding niya na ADX 180. At ang isa din sa nagustuhan ko dito, itong grab bar niya, top box ready na yan mga tol. And looks sturdy naman siya. Tapos matte yung finish ng pagka-silver Ayan, pagdating naman sa taillight, kitang-kita to dahil malapad talaga at LED na rin ang ginamit. And sa signal lights mga tol, so hindi siya naka-integrated na katulad nung sa harapan And same pa rin, LED ang ginamit. Okay mga tol, yan ang kanyang cooling system naka-liquid cooling dito yung pinaka-radiator. Tapos sa muffler design naman, very rugged, syempre adventure scooter to. Kaya pataas o elevated yung papunta sa tip niya And pagdating naman dito sa pillion ride, alloy ang ginamit, very premium din. For ang suspension mga tol, napakaganda ng design niya. Naka golden upside down fork siya dito, which is mas maganda yung handling performance pagdating sa rough road. Tapos samahan mo pa ng golden spoke rims, napakaangas. Sa brakes, ayan, naka-disc siya with 2-pot caliper at equip nga ito ng anti-lock brake system. And pagdating sa gulong, ayan, naka-black pattern siya So may sukat itong 110/80 rim 14 at syempre tubeless na yung ginamit dito. Pagdating naman dito sa likod mga tol, naka-dual shock absorber with sub-tank. Tapos ayan, meron din siyang tire hugger. Sa brake naman mga tol, naka-disc brake din siya dito sa likod with single piston caliper. And sa gulong syempre black pattern din ang design na may sukat naman ito na 130/70 rim 13. Pagdating sa meter panel, ayan, naka
7-inch TFT display. So malaki na to compare sa ADX 160 ano. Ayan, tignan natin yung sa ADX 160. Dangkalin natin mga tol. Ayan, isang dangkal. And ito naman ang ADX 180. So yun nga, mas malaki siya. So equip ito ng screen mirroring, and of course dito nga natin makikita yung mare-record natin sa front camera niya. Very premium ng cockpit niya mga tol. Ayan, naka naked handlebar, at pagdating sa mga switch dito sa kanan, meron siyang stop and start switch, traction control button, on and off ng headlight, and then electric push start. Dito sa kabila, meron siyang passing light switch, control ng TFT panel. May hazard light switch na rin siya dito, and then yung turn signals at yung busina. Pagdating naman dito sa ignition, ayan, naka-keyless. At ang kinaganda, kung sakaling magloko yung keyless niya, meron itong physical key mga tol. Kaya hindi ka makangamba na hindi mo mapaandar pag nagkaroon ng aberya sa keyless niya. No? So ito yung susi niya mga tol, isusuksok mo lang din siya. Tapos may pindutan dito sa tabi ng susian niya o nung keyless niya. So ito yung fuel filler opener at yung seat opener. Push button siya mga tol, very convenient. And dito nga nakapwesto ang fuel filler niya, pipindutin mo lang yan. And speaking of fuel, meron itong napakalaking fuel tank na may sukat ng 11 liters fuel tank capacity. Grabe mga tol, ang laki ng tanke nito. Okay mga tol, andito rin ang seat opener niya, pindutin mo lang din yan. And ayan, ganito kalaki yung under seat compartment niya. I think kasya dito ang isang standard size ng helmet na, tapos may space pa para sa ibang gamit. Seat design, very premium ng cover na ginamit. Ayan, may mga stitches din yan, and malapad, kaya siguradong komportableng upuan. Both rider and back rider siguradong mag-e-enjoy, kaya siguradong perfect itong pang long ride. Okay, pagdating sa dimension, pagdating sa seat height, may sukat itong 780mm. So yan, para may reference kayo, bali 5'7" ng height ko, no? At makikita nyo naman na medyo tiptoed lang tayo, hindi naman siya ganun kataasan. And ayan, malawak din yung turning radius niya. And pagdating sa ground clearance, may sukat itong 135mm. And pagdating naman sa timbang, may bigat itong 140 kilograms. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Bristol ADX 180. So kung interesado ka dito sa ADX 180, so PM mo lang ako sa Facebook page natin, or call or text ka lang sa number ko. Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang mag-atubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.